Narito ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Paspasan ng development sa BIA Air Base sa Cagayan de Oro City. Kabila ang mga pasilidad doon sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at ng Amerika. Nakatutok si Nico Wahe. Sakay ng C-295 aircraft ng Philippine Air Force, binisita ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. ang Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. Kasama niya si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ayon sa kalihim, minamadali na ang development ng airbase at plano makumpleto ito sa 2026. Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing at dito ibabahay ang kanilang mga assets. Bukod sa magiging base ito ng 15th Strike Wing na attack unit ng Air Force, magiging sentro rin ito ng disaster response ng Northern Mindanao, kasama ang proposed naval base sa Taguluan, Misamis Oriental. Nasa Lumbia rin ang isa sa 5 orihinal na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Magsisilbi itong storage ng mga gamit at supplies ng American Forces sakaling kailangan nilang tumulong sa disaster response sa Pilipinas. May mga ginagawa ng gusali sa airbase bilang bahagi ng EDCA. Gaya nito magiging parte ng air traffic control na ina-upgrade ngayon. EDCA site din ang runway. Habang magiging Humanitarian Assistance Disaster Response o HADR warehouse ang bahagi ng lupain sa gilid ng runway. Bagamat parte ito ng EDCA site dito sa Pilipinas, paglilinaw ng Department of National Defense, pananatili itong pagmamayari ng Armed Forces of the Philippines. Bukod sa Lumbia Air Base, pinapaspasan na rin daw ang development sa 8 pang mga EDCA site. Sa ibang EDCA sites may problema sa titulo, may problema sa papeles na kailangan ayusin. Sumagot din si Chodoro kung may reaksyon ng China sa EDCA sites. Wala tayong pakialam doon sa huwag nyo nang pakinggan yung China. I mean, tayo ay may goal regardless of what China thinks. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nasabat sa Tondo, Maynila ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga droga. 2 suspect ang arestado pero git nila na set up daw sila ng kapitbahay. Nakatutok si Bea Pinla. Na-arresto kayo sa batas na RA 9165. Ikaw ay may karapatan kayo, nahimik o gusto walang ibo. Tahimik at hindi na pumalag ang 41 anyos na lalaking kinilalang si alias DJ at ang kasama niyang 21 anyos na estudyanteng si alias Yang nang arestuhin sila sa Barangay 85, Tondo, Maynila. Higit 3 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy, cocaine at marijuana ang nahuli mula sa bag na dala ng isa sa kanila. Nakuha din natin sila ng suspected 45 grams of cocaine at yung 11 grams of marijuana na may total value of 3,022,000 pesos. Halos 3 linggo raw muna minanmanan ang mga suspect. Meron ng lead no saan nila binabagsak at sino yung kumukuha ng mga mga illegal drugs na ito. Giit naman ng mga suspect na set up lang sila ng kapitbahay ni alias DJ. Sinetap po lang kami nun. Siya po talaga may utak ng lahat. Kausap niya po ako sa cellphone. Yung pala po may kasama na siyang 2 polis. Pagbintangan lang po ako. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 4 na weather systems ang patuloy na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Bicol Region, pati na sa Metro Manila, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. ITCZ o Intertropical Convergence Zone naman ang nakakaapekto sa ilang lugar sa Mindanao. Dahil po sa amihan, asahan ng maulap na panahon sa Northern at Central Luzon. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Asahan ng patuloy na pag-ulan at maulap na panahon sa bansa hanggang Biyernes. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Central at Southern Luzon, gayon din sa Western Visayas, lalo na sa Negros Occidental at Panay. Asahan ng malalakas na ulan sa Zamboanga del Norte, Cotabato, Sarangani at Davao Oriental. Posible naman ang light to heavy rains sa Metro Manila bukas.
Sa ngayon, walang inaasahang sama ng panahon na papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Pero tuwing buwan ng Disyembre, 1 o 2 ang average na bilang ng bagyo sa PAR at posibleng tumawid ito sa kalupaan. Fight discrimination and stigma. Yan ang panawagan ng Department of Health ngayong World AIDS Day. Ngayong araw nagsagawa ng AIDS Walk na layong isulong ang kamalayan ng bawat isa tungkol sa HIV/AIDS. Binigyang diin din ng DOH na nagagamot ito. Mahalaga na mapasuri para mabigyan ng tamang treatment at monitoring ang pasyente. Ngayong Disyembre na, baka may mga Christmas paandar na pala sa inyong lugar. Gaya po sa mga probinsyang ito na tinutukan ni Bernadette Reyes. Ang lumang kapitolyo ng Nueva Ecija sa Cabanatuan pagsapit ng takip silim, nagsisilbing liwanag sa dilim. White Christmas ang tema nila ngayong taon. IG-worthy ang ilang sikat na Christmas icons gaya ni Santa Claus with a reindeer, snowman, giant Christmas tree at Belen. Nagniningning din sa mga pailaw ang katabing Freedom Park. Sa mataas na Kahoy, Batangas, di lang kahoy ang mataas, kundi pati na rin ang kanilang 15-foot Christmas tree na tadtad ng pailaw at iba pang palamuti. Mayroon pang Candyland na talagang mapabata o matanda, kuhang-kuha. Tiyak namang ikay mapapahiyaw sa kabuyaw dahil sa exciting rides. Samahan pa yan ang pagpapailaw ng kanilang giant Christmas tree. Namukadkad na rin ang saya sa Zamboanga na ang tema, bongga. Enchanted Christmas in Bloom. Selfie magnet ang makukulay na bulaklak at kabute sa harap ng City Hall. Pwede na ring sumegway ng food trip at shopping sa katabing night market. Nasaan ka mang lugar, patunay lamang ito na ang Paskong Pinoy paandar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. For the first time, ibinahagi ni Heart Evangelista ang itinuturing niyang most frightening moment of her life. He is more deserving to have more time. So, I made a deal with God. Talaga, sabi ko, ako na lang. Ako na lang talaga. Kailangan siya ng mga anak niya. Kwento ni Heart, nagka-hypertensive episode ang asawang si Senate President Cheese Escudero noong Marso. Nasa flight raw si Heart pa Thailand nang makatanggap siya ng mensahe na kailangang dalhin ang asawa niya sa ospital. Agad siyang umuwi para samahan ang senador. Ayon kay Senator Cheese, 2 taon na ang nakakaraan nang una siyang ma-diagnose na may alta presyon pero hindi siya nagpatuloy sa pag-inom ng maintenance medicine. Ang health scare nagsilbing wake-up call para sa mag-asawa sa kahalagahan ng mabuting kalusugan at buhay. Time for a quick chikahan. Hello Love Dubai mula mismo kina Ethan at Joy. Game silang nakipag-selfie at naki-interact sa fans sa special screening ng Hello Love Again sa Dubai. Extra special pa yan dahil ang collab movie ng Star Cinema at GMA Pictures na ang highest grossing Pinoy film of all time sa Middle East. Thankful sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa overwhelming support ng mga kababayan natin from all over the world. Nakisaya ang ilang kapuso star sa 17th Belen mismo sa Tarlac. All-out performance ang atid ni Asia's limitless star Julian San Jose. Kasama ang other half ng Julie Ver na si asawa ng asawa ko star, Raver Cruz. Hiyawan naman ang bungad sa performance ni Pulang Araw star Sanya Lopez na game ring nakipag-selfie sa fans. Ang Belen mismo sa tinaguriang Belen Making Capital of the Philippines Tarlac ay isang province-wide community art making ng Belen. Slaying together ang it couple na sina Kailin Alcantara at Kobe Paras sa launch ng isang men's magazine. Showing off their angst and swag ang dalawa. Spotted pa sila holding hands.